Okay guys, so dito naman tayo, Bucks versus Atlanta Hawks, mabilis lang. So mabilis lang na prediction to. So ano ko lang to, instinct ko lang sa panonood ng NBA. So ayan guys. So Bucks versus Hawks, game info Bucks 27-22. 27 wins, 22 wins. 22 loss, 27 wins, 22 loss. Number 5 sa East standing. So Hawks 23 wins, 28 loss. Number 9 sa East standing. So ang game is Friday, February 7 sa US. So, dito sa Philippines, February 8 yan, Sabado. So, time, 8:30 p.m. sa US. 8:30 a.m. dito yan sa Pilipinas. So, State Farm Arena. So, State Farm Arena lang tayo. So, home court advantage ng Hawks. Hawks ba nga? Hawks nga ba talaga? Tignan natin dito sa 7x7. So, ayan. Home court advantage ng Hawks. So, State Farm Arena is Atlanta Hawks. So, nasa na? Ayun. Okay, guys. Ayan. Atlanta Hawks. Home court ng Atlanta Hawks. So, spread plus minus 7 Bucks plus 7 Hawks over under 242. So, plus 7. Okay, medyo magandang odds. So, ayan. Health and availability tayo. Bucks, Giannis Antetokounmpo. Questionable. A.J. Johnson out. John Champ out. Damian Lillard probable, Brook Lopez probable, Liam Robinson out, Chris Middleton out. So ite-trade niya si Chris Middleton, kapalit niya si Kyle Kuzma. Stanley Umude out, Dillon Wright out. So ayan. So Hawks, Bogdanovic out, DeAndre Hunter out, Kobe Buffkin out, Clint Capella out, Cody Zeller out, Jalen Johnson out, Muhammad Guye, a questionable. Trey Young, probable. Daquan Ploden, questionable. So, ang hirap big kasi ng mga pangalan nila. Grabe, napakarami ng injured dito sa dalawang team na to. Marami ang hindi maglalaro. So, saan ba tayo? Saan ba tayo dito? So, momentum. So, medyo up down yung momentum ng Hawks. Natalo sila kontra Pacers, nanalo sila kontra Detroit, natalo sila kontra San Antonio Spurs. So sa Hawks naman panalo sila kontra Charlotte. So for me yung momentum nasa Hawks eh. So nasa Hawks yung momentum natin. Mukhang maganda yung performance ng Hawks. Sino ba bang nakatalo sa Hawks? Mukhang sunod-sunod yung panalo ng Hawks ng Bucks compared sa Hawks. So tapos, ano pa nga ba, ang nakita ko dito, yung laro nila na mabilisan itong, lalo na tong Hawks. Saka, yung Milwaukee mabilisan din, so, pero kaya napakataas ng over-under nila, 242. Pero itong Hawks mabilisan talaga yung laro, plus sasabayan pa nitong Milwaukee mabilis din so mukhang mag-over to pero mataas kasing over under 242 bumagal lang ng konti ito mahihirapan na makuha yung over under. So saan nga ba tayo dito? So guys, ayan, punta na tayo sa prediction ko dito. So prediction natin dito, Hawks plus 7. So why Hawks? Analyze natin yung laban ng mga Hawks, guys. Hawks natalo sila sa Pacers plus 8.5 sila doon. So nakuha nila yung spread. So apat lang yung lamang sa kanila. Sunod, Detroit versus Hawks. Okay, alam naman natin na nanalo sila, buzzer beater by Trey Young. Tapos San Antonio Spurs. Actually natalo ko dito. So akala ko makukuha ng San Antonio Spurs yung plus 4.5 minus 4.5 na spread. 20 plus na yung lamang ng San Antonio Spurs pero nanalo pa rin yung Hawks. Hindi naman nanalo yung Hawks. So nahabol pa rin at hindi pa rin nakuha ng San Antonio Spurs yung spread kasi isa lang yung lamang. Tapos na free throw lang ni Wembanyama. So sinunod niya yung isa tapos sinadya niyang isabla yung isa. Napakaganda ng laban na yun, guys. Kung napanood nyo, maganda yung laban na yun. So, kaya Hawks tayo kasi kita natin puro dikit yung laban ng Hawks na natatalo sila, konti lang yung lamang, nananalo sila, konti lang yung lamang. So, for me, Hawks plus 7 tayo kahit napakarami nang wala, kahit wala si Clint Capella. So, Hawks plus 7 tayo. Tapos, over 242, bakit over? Bakit over yung taya natin dito? So, over kasi wala si Clint Capella. So, yung Hawks kita naman natin na hindi sila masyado makabantay. Kaya dinadaan nila sa puntusan. So, makashoot ka
offense is the best defense ngayon para sa Hawk, kaya medyo mataas yung over-under. So, kasi kaya wala si Clint Capela, pipilitin nilang umiscore din pag nakaka-score yung kalaban. Kaya over ako, over 242. Kita nyo naman sa mga game nila, halos hindi sila nagbabantay or nagbabantay man, halos di sila umuubos ng oras sa shot clock. Talagang pinipilit nilang maka-score as soon as possible. As soon na makuha nila yung bola, fast break agad. Yun namang Milwaukee, talagang alam naman natin na malakas din talaga umiscore, mabilis din yung face nila, kaya 242 nga yan, napakataas, pero kaya nila yan. For me, kaya nila yung over 242. So, again, Hawks plus 7 tayo, tapos over under 242. So, over tayo 242. Yun lang yung prediction natin ngayong araw. 2 games lang muna, and so, thank you. Thank you guys. So, wala na. Alam ko na, binibiling ko na sa'yo. Okay na yan.